mensahe, no? Nung nawala yung mensahe na hinahanap ko. Kaya sabi ko sa Panginoon, Lord, bigyan mo ko ng isa pang mensahe, Panginoon. At ito po yung binigay ng Diyos na mensahe sa oras na ito. Amen? Tayo po yung tumayo. At sabay-sabay po natin basahin ang salita ng Panginoon. Panatagpuan ko sa Mateo 23, verse 12. Sa 1, 2, and 3. Ang nagmamataas ay ibababa, at ang nagpapakumbaba ay itataas. Tayo po yung maupo. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita. Amen? Sabi ko nga sa Panginoon, Lord, bakit ito kaya yung mensahe mo sa si Lord? Kasi mukhang, lahat naman sila doon, Lord, ay mukhang mababait naman. Mukhang wala naman. Mukhang mataas sa kanila, Panginoon. Mukha lang. Pero Lord, no, sabi ko, at ang salitang ito, no, very familiar ng atin ito, mga kapatid. Pero ako po yung nanampalataya na bawat salita ng Diyos, no, at bawat sa mga ginagamit ng Diyos, may iba't ibang kapahayagan ng Panginoon. Amen. Para sa kanyang salita. No? Napakaganda po ng salita ng Panginoon. Natuturuan tayo ng Panginoon sa oras nito, mga kapatid, kung paano mamuhay ng tama sa mundong ito. Paano mamuhay ng may kakababaang loob sa harapan ng Diyos. Amen? Saan po kayo, diba, sabi ko dyan, ang mapagmataas ay ibababa at ang papakumbaba ay tataas ng Diyos. Amen? Katulad lang yan, mga kapatid. Sa dagat, di ba? Kapag sa dagat, saan yung, di ba, pag sa mababaw, maliliit na ang isda. Amen? Pero sa malalim, doon mo matatagpuan yung malalaking isda. Amen? Ibig sabihin, mga kapatid, na sa mababang lugar, o sa mababang lugar, matatagpuan, no, ang pagpapala, kapatid. Kaya, ako yung nanampalataya, no, pagpapalain tayo ng Diyos, at tuturuan tayo ng Diyos, sa oras nito, ano ba ang, nandibigyan po natin ang pamagat ito, mga kapatid. Amen? Sabi po dyan, no, ano kaya ang sasapitin ng tao kapag mataas, mga kapatid? Amen? Sabi po dyan, uod lang ang katapat ng tao kapag mataas. Amen? Makikita natin mamaya yan, kapatid, sa kalagitnaan ng mensahe, bakit ito ang title ng mensahe ng Panginoon. Amen? At sabi po dito, may gantimpala ang tao na mapagpakumbaba. Amen? Ano po ba ang gusto natin? Gantimpala o pagpapalo? Gantimpala. Gantimpala. No, yung hindi sumagot, no, okay lang. Doon kayo, hinanaw di habab, no? Amen? Lahat po tayo, mga kapatid, alam natin sa ating sarili, no, na may gantimpala ang taong na nagpapakumbaba. May bibigyan po natin ng tatlong pan po din. Ang una, no, marami po ito yung mga taong attitude ng mga taong mapagmataas. No? Pero kukuha lamang po tayo ng tatlo, mga kapatid. Una, ang attitude ng mapagmataas ay hindi marunong magsuri. May kilala po ba kayong taong, mga kapatid, na hindi marunong magsuri? O hindi marunong magpatawad? May kilala kayong tao? Wala? Meron. Sinungaling kayo kung wala. Marami. Maraming tao na mapagmataas, no? Na hindi marunong humingi ng kapatawaran, hindi marunong humingi ng tawad sa kanyang kapwa, no? At sabi po ng salita ng Diyos. Sabi sa Matthew 6:14 to 15. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na sa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang iba, hindi rin naman patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Amen? Madali po bang patawarin yung taong nakasakit sa iyo, kapatid? Madali po bang patawarin yung taong sinisiraan ka? Amen? Madali po bang patawarin yung taong hindi ka pinautang? No? Hindi nagbayad. No? Madali po bang patawarin? No? Yung mga taong na talagang binabagsak ka. Amen? Pero sa tinuturo sa atin ng Diyos, mga kapatid, na may kasalanan man tayo o walang kasalanan, no? Tinuturuan tayo ng Diyos na dapat tayo ang magpakumbaba. Amen? Tayo, sabi nga dyan, no, paano ka maghandog sa Diyos? No? Bago ka magpuri dito, no, bilang sa mga lingkod ng Diyos, bago ka magpuri dito, mga kapatid, kung alam mo, may kaalitan ka na iyong kapatid, no, kapamilya, sa trabaho, no, lumapilapitan mo muna, no? Humingi ka ng patawad kahit alam mo siyang may kasalanan sa iyo, kapatid. No?
No, dito mo makikita kung ikaw talaga ay namumuhay sa iyo ang salita ng Diyos. No? Kahit siya ang may kasalanan, no, paano? Lalo yun, mga sabi mo, o sige, pinapatawad na kita, pero wag mo nang uulitin. No? Tunay po bang magpapatawad yun, mga kapatid? Amen. Amen? Madaling sabihin ng salitang sorry, pero kung umusok naman ang ilong mo, no, pag sinabi ito, kapatid, no, hindi rin ito tunay. Amen? Madaling sabihin na tayo ay marunong magpatawad. No? Sabi niya, no, hindi rin tayo papatawarin ng ating amang nasa langit. No? Paano natin masasabi na tayo pinatawad ng Diyos kung tayo mismo ay hindi marunong magpatawad sa ating sarili? Yung mga taong nakasakit sa iyo, no? Yung mga taong alam mo sa sarili mo na wala ka namang ginagawang masama pero sinisiraan ka. Pero nakakalungkot isipin, no? Mabuti ang Diyos. Tinuturuan tayo ng Diyos ng kabaligtarang pamumuhay. Ang mundo, diba ang mundo? Pag masama ka sa akin, mas masama ako sa iyo. Tama? Pag ginawa mo ako ng masama, dudoblihin ko yung gagawin mo sa akin. Diba? Ganon tayo mga kapatid. Nung wala tayo, hindi natin alam ang salita ng Diyos. Sabi ng Biblia, pangil sa pangil. Ha? Ngipin sa ngipin. Kung baga, gaganti ka. Diba? Pero sabi salita ng Diyos mga kapatid, mahalin mo ang iyong kaaway. Amen. Diba? Ipagdasal mo ang iyong kaaway. Eh? Painumin mo kung nagugutom. Eh? Huwag mo lalasunin na. Diba, painumin ko sa Lord, lagyan ko ng pangbatay, Lord. Kainin. Kapag pinagdasal mo, sabi ng Biblia, di ba? Ipagdasal mo ang iyong kaaway. Napagpalain mo siya. Huwag mo ipagdasal na siya ay matisod paglabas. No? Huwag mo siya ipagdasal na siya ay masagasaan. Sabi ng Diyos, pagpalain mo siya, kapatid. Amen. No, di ba makikita natin na kabaligtaran ang isip ng mundo kaysa isip ng Diyos. Dito ipinapakita ng Diyos kung paano magmahal ang Diyos, mga kapatid. Amen? Kaya kung tayo man ay may galitan, kaya tayo man ay may kasama ang loob, no? Matuto tayong patawad, mga kapatid. Amen? Wala ang pagpapala, no? Sa taong nagtatanim ng sama ng loob. Ikaw din ang mahihirapan, mga kapatid. Hindi ka makakatulog ng maayos. Samantalang yung kaaway mo, ang sarap ng hilik. Di ba? Amen. Hayaan mo, mga kapatid, na siya ang hindi makatulog. Samantalang ikaw, masarap. Ganun, mga kapatid, no? Introduction pa lang ito, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Pangalawa, ang attitude na mapagmataas ay mayabang. Oh, may kilala kayo mayabang? Amen. Oh. Masarap ang kasama ang mayabang, mga kapatid. Amen. Di ba? Sarap sa kanin. Di ba? Kapag ikaw ay mayabang, no, papalapit ka pa lang, nung nagpupulasan na yung mga nilalapitan mo. Di ba? Nagpapalapit ka pa lang, nagpupulasan na sila. Andiyan na yung bagyo. No? Magiging, ang ganda-ganda ng usapan nila, parating ka, bigla silang alisan, may kanya-kanya na silang dahilan. Di ba? Pagdating mo, no, yung nalabutan mo, nagpaalam na rin sa'yo. No? Wala ka nang makausap. Kaya ang mga taong mayayabang, mga kapatid, ay hindi nakakalulog sa Diyos. Wala tayong may pagmamayabang sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Amen? Sabi po diyan, ang taong mayabang ay madaling mapahiya. Ngunit may karunungan ang taong mapagpakumbaba. Amen. Kapag ikaw pala ay lagi nagpapakumbaba, matalino ka, kapatid. May karunungan ka. Pero yung taong mayabang, no, hindi yan matatalo. Sa usapintuhan, sa usapan, no, gusto niya, lagi siyang angat, mga kapatid. Kahit mapahiya siya, no, walang pakialam. Basta siya ay bida. Bida-bida. Ganon ang mga taong mayabang. Kaya nga yung nakikwento ko na ito, iba ko nakikwento ko, no? Sabi nung nagmamayabang yung dalawang mga kaibigan, sabi niya, nakita sila, sabi niya, pare, saan ka balik? Isang linggo tayo hindi nakita. Sabi niya, ay pare, pumunta ako sa bahay ng lolo ko. Sabi niya, pare, sa laki ng bahay ng lolo ko. Isang linggo ako bago nakalabas. Ganon kalaki, pare, yung bahay ng lolo ko. Sabi ng kumpare niya, pare, sabi niya, wala yan sa bahay ng lolo ko. Yung lolo ko, pare, pumasok ng 2015. Lumabas, 2025, pare, nakalabas na kanina. Sabi ng kanyang kumpare, oh, napakayaman pala ng lolo mo. Saan ba nakatira yung lolo mo?
sa bilibid. Kapatid, hindi masamang magyabang kung ipagmamayabang mo ay ang kabutihan ng Diyos. Amen. Ipagmayabang mo kung paano binago ng Diyos ang buhay mo. Ipagmayabang mo kung paano prinubay ng Diyos ang pangailangan mo nung wala ka. Amen. Ipagmayabang mo lagi ang Diyos. Huwag ang sarili mo. Amen. Makikita mo, kapatid, kapag lagi kang nagmamayabang sa harapan ng Diyos, ay ibabagsak ka ng Diyos. Amen. Maraming ipagmamayabang, no, kung paano ka pinagaling ng Diyos. Ang Diyos mo ang ipagmayabang mo. Amen? Dahil wala tayong magagawa kung wala ang Diyos, kapatid. Yan lagi ang tandaan natin. Yung mga trabaho natin, magandang sahod natin, magandang pangkatawan natin, kung ano man ang meron tayo, galing lahat yan sa Diyos, mga kapatid. Laman ang bulsa mo, amen? Lahat yan, galing yan sa Diyos. Kaya wala tayong may pagmalaki sa ating Panginoon. Amen. Sabi ko dyan, pangatlo, hindi tumatanggap ng payo. May kaibigan ka, kapatid. May nakikilala kayong ganito? Na humingi ng payo sa'yo, tapos nudo payo ka. No? Lahat na yata pinayo mo, pag talikod niya, no, pinakinggan ka naman niya, pero pag talikod niya, hindi ka naman niya sinunod. May mga taong bang ganito? Sabi ko dyan, sa Kawikaan 12 verse 15, ang akala ng hangal ay palagi siyang tama. Ngunit ang taong marunong makinig sa payo, ngunit ang taong marunong ay nakikinig sa payo. Nakikinig. Mga hangal na tao, di ba? Akala niya, lagi siyang tama. Pero kung ikaw, kapatid, ay mapagpakumbaba, lagi kang nakikinig sa payo ng Diyos. Amen? Dito na, papasok na tayo. Introduction pa lang. Amen. Hallelujah. Kaya magdalala. Sino ito? Nakikilala niyo po ba ito, mga kapatid? Siya po ay si Satanas. No? Lucifer. Si Lucifer. Si Lucifer, sabi ng Biblia, mga kapatid, siya ay magandang anghel. Amen? Sa langit, pag binasa natin ang Biblia, siya ay isang direktor ng music. Siya ang nangunguna sa pagpupuri sa Diyos. Pero anong kanyang ginawa, mga kapatid? Di ba? Sinabi niya, ang masarap pala may magkapantay ng Diyos. Naghangad siya na maging Diyos. Di ba? Kaya marami rin siyang tagahanga. Dahil magandang anghel siya, marami siyang tagasunod, marami siyang fans, mga kapatid, sa langit. Kaya, nung siya nag-declare, nag-giyara para sa Diyos. Kaya sabi ng Biblia, 1/3 of angel ay naisama niya. Amen? Marami siyang tagahanga. Kaya 1/3 of angels ay natangay niya. Kaya, anong ginawa sa kanya ng Diyos, mga kapatid? Amen? Ay, nagmataas sa Diyos, nagbibildi sa Diyos. Amen? Hinangad niya na maging Diyos. Kaya anong ginawa sa kanya ng Diyos? Ginawa ng Diyos, no? Ipinatapon sila sa impyerno. At anong sabi rito? Nung ipinaparangalan ka ng tugtog at alpa, ay narito ka sa daigdig ng mga patay. Uod ang iyong inigaan, at uod rin ang iyong tinukungot. O malingning na bituin sa umaga, anak na bukang liwayway, bumagsak ka rin sa lupa at nahulog mula sa langit. Ikaw na nagpasuko sa mga bansa. Amen? Paganda kaya buhay yung papapatid sa langit. Pero nung binagsak siya ng Diyos, no, siya ay inuod, uod ang kanyang higaan, maging ang kanyang kumot. No? Kaya dito pumasok yung ating title kanina, mga kapatid. Kaya huwag ka magmataas, kapatid. Amen. Baka bigla kang uurin. Di ba? Palagi kang magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Amen? Kaya sabi ko dyan, no, ito ba yung pangalawa? Sumigaw ang bayan. Isang Diyos ang nagsasalita, hindi tao. At noon bang din ay hinampas ng isang anghel ng Panginoon si Herodes sapagkat inangkin niya ang karangalan na nauukol sa Diyos. At siya ay kinain ng mga uod hanggang sa mamatay. Amen? Dalawang karakter na pinakita sa Biblia, kapatid, na dalawang karakter sa Biblia ay inuod dahil sa kanilang pagmamataas. No? Sabi yan, sumigaw ang bayan, isang Diyos ang nagsasalita. Amen? Hindi tao. At noon din ay hinampas siya ng anghel. Kaya pa rito, mga kapatid, no? Tinuturuan tayo ng Diyos na kapag tayo ay pinupuri ng tao, ang galing-galing mo naman. Di ba? Sabihin mo, ako pa. No? Hindi ka lang, mga kapatid. Ako pa. Ang galing-galing mo naman. Magaling ako dahil magaling ang Diyos ko. Amen. Ang yaman-yaman mo naman. Mayaman ako
Dahil Amen. pinamamayaman ako ng Diyos ko. Amen. Lagi mong itaas ang Diyos, mga kapatid, kung Amen. ano man ang na-achieve mo sa buhay. Pero kung inaangkin mo, dahil ito sa lakas ko, dahil ito sa galing ko, mga kapatid, makikita mo, no? Makikita mo, may kalalagyan ka sa Diyos. Amen? Kaya lagi mong itaas ang Diyos, no? Lagi ka magpakumbaba sa Panginoon. Lord, kung ano ang meron ako, Panginoon, ito po'y galing sa inyo, Panginoon. Pag sinabihan kang talino-talino mo naman, no, matalino ang kasi ang Diyos ko eh. Amen. Galing sa Diyos yung katalinuhan ko. Huwag mong isasagot na, bunga ako eh. Talaga na mga kapatid, hindi magpakumbaba yan, ha? No? Ang tao nagpapakumbaba, laging itinataas ang Diyos sa kanyang Amen. buhay. Amen? Kaya huwag natin gayahin si Herodes, mga kapatid, na inaangkin ang para sa Diyos. Pag ginuhuray ka, amen, dahil lahat sa Diyos. Amen? Pangatlo, nakikilala pa natin ito. Siya po ay si Haring Nebuchadnezzar. Dalawa lang pupuntahan ng tao. No? Siya naman ay nabaliw. No? Sinabihan siya ni Daniel. Sabi niya, Haring Nebuchadnezzar, sabi ni Daniel sa kanya, itigil mo yung kasamaan mo. At binigay na sa kanya ni Daniel kung ano mangyayari sa kanya. Pero habang siya ay nasa taas ng kanyang kaharian, nakita niya yung paligid ng kanyang kaharian. At sinabi niya, kaya ito narating ng kaharian ito dahil ito sa aking galing, sa aking lakas, dahil ito sa akin. No? Kaya sabi ng Diyos sa kanya, no? Nangyari agad. Kaya Nebuchadnezzar ang sinabi ng tinig, itinaboy siya sa parang at kumain ng damo, tulad ng baka. Nabasa siya ng habog, humaba ang kanyang kuko na parang balahibo ng agila. At ang kuko ay naging tila kuko ng ibon. Binalaan na siya na mag-ingat siya sa kanyang mga sinasabi, no? Kaya pero hindi siya nakinig. Kaya ano nangyari sa kanya? Nabaliw siya, mga kapatid. Amen. Nakakabaliw pala ang taong nagmamataas sa harapan ng Diyos. Kaya ingatan natin, mga kapatid, na lagi tayo magmataas sa harapan ng Panginoon. No? Binalaan na siya, pero inampin niya pa rin. No? Sinabi niya, galing ito sa akin eh. Kaya mga kapatid, no, itong tatlong pinakita ko sa inyo, no, ito yung mga kontrabida. Ipapakita ko susunod sa inyo, Amen. yung ating bida. Amen. Sino ito? Ito ba? May verse. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh at ang kapakumbabaan ay nagbubunga ng yaman, buhay, at karangalan. Even dito ko naranasan sa verse na ito ang sinasabi ng Panginoon na may bungang yan ang yaman, buhay, at karangalan. Dati, no, sinasabi ko sa aking sarili na talagang yung buhay ko ay walang kwenta, mga kapatid. Walang patutunguhan. Para pumunta na ako dito sa bansang ito, para sabi ko, masubukan din naman ang pag-abroad, no? Akala ko masarap ang mag-abroad, mga kapatid. Kaya sabi ko dati, maganda naman ang trabaho ko sa Pinas, kaya security ako doon. Maganda naman sweldo, binata naman ako. No? Kaya yung kita ko, akin lang naman. Tapos ay, sabi ng ate ko, no, kinuha ko, sabi niya, may visa ka na. Siya, tayar. No, sabi niya, may visa ka na. Tanggal ng boss, masabi ko. No, sabi niya, may visa ka na, sabi ng ate ko. Sabi ko, wala pa nga akong passport eh. Sabi niya, kumuha ka agad. No, nag-resign ako, kumuha agad ako ng passport. Tapos minsan, nag-duty ako. Tapos ang bilis, nakapunta agad ako dito. Tapos pagpirma ko ng kontrata, yung sahod ko ay 850 real. No? Sabi, tapos ay tinunggaling ko, sabi, mas malaki pa sahod ko doon sa Pinas. Yung pala, no, iba pala yung panalangin ng ate ko. Yung gusto lang ng ate ko, kasi yung ate ko born again, no? Dito siya nakakilala, dito siya na born again ng ate ko. Kaya pinagpipray niya pala ako na makarating dito para makakilala sa Panginoon. Kaya, one time nakadala ko sa iyo, no? Kasi doon ako minsan dumadalo sa iyo, kasi doon si ate sa iyo. Tapos sabi ni Pastor Emperado sa akin, sabi ni Pastor Ed, sabi niya, oh, Dudoy, kamusta? Dudoy kasi tawag sa akin. Sabi ko, okay lang po. Si ate kasi, sabi ko pinapunta-punta niya ako rito. Mas malaki pa pala sa Pinas. Tapos sabi ni Pastor Ed sa akin, sabi niya, may naipon ka ba? Isang sagot lang, mga kapatid, yun ang sinagot niya sa akin, hindi ko makalimutan yun. May naipon ka ba? Nung napaisip ako, kung doon nga sa Pinas na medyo maayos ang sahod ko, wala akong naipon, dito pa ka. Pero hindi ko siya sinagot. No? Siyempre, bilang matanda siya, may respeto pa rin tayo kahit wala tayong biya. No? May respeto pa rin siya. No? Kaya,
Hindi ko nakakalimutan yung salitang gano'n. Pero hindi ko siya sinagot, no? Kaya nung nagpapatuloy ako sa gawain, no? Lagi ako nagsisimba, no? Lagi ako nagsisimba. Naranasan namin na nagsimba ako dati na parang aapat lang kami mga kapatid. No? Amen. Apat lang kami. Ako yung isang leader kasi nagpapawit na ako noon eh. No? Ako yung isang leader, may isang preacher, may isang gitarista. Tapos ay may isang, basta apat kami, matatanda yung mga kasama ko. No? Sabi ko sa sarili ko, sabi ko, ang dami naman, nakakaingit naman yung ibang church. Sabi ko, ang dami-dami nila, masarap magsimba ron. Dito, apat lang kami, naglulukuhan kami. Yung feeling ko naglulukuhan kasi hindi pa naman ako malago eh. O bagay, kahit ginagamit ako, no, alam ko sa sarili ko na hindi naman ako talaga namumuhay sa salita ng Diyos. Amen? Kaya, sabi ko, walang pag-asa ang simbahan ito. Gusto kong pumunta sa ibang church doon, maganda doon, marami sila. Mas masarap siguro pagsimba doon. Eh, dati, ingit-ingit ako sa kasi malago ako si dati, mga kapatid. No, nasanay kayo sa marami. Napakarami dati ng sector C, F, no? Lahat yan, kami lang, puro kami lalaki doon sa Altair dati. No? Iilan lang kami, mga kapatid. Kaya naawa ako na, sabi ko, nag-iisip din ako ng paraan kung paano ako makaalis sa simbahan. No? Gusto kong makalipat. Gusto kong hindi mahirapan kasi sino ba naman ang lalakas na apat lang kayo, minsan 6, 8, ang pinakamarami namin doon. Puro kami lalaki, no? Pero sa awa ng Diyos, no, tinuruan kami na magpakumbaba ng Panginoon. Amen. Tinuruan kami ng Panginoon na napunta doon si Pastor Ber, tinuruan kami ni Pastor Ber na sige, may warriors tuwing Wednesday, di ba? Maliban sa Wednesday, mag-pray tayo. Lumuhod tayo sa Panginoon, magtanim tayo ng magtanim. No? Tapos tinuruan kami ni Panginoon, ni Pastor Ber sa pagbibigay. No? Kaya kami naman, siyempre, susunod kami, no? Mag-pray kami. Tapos ay medyo, nalipat kami dito sa kilo 3. Medyo nasa 10 o 12 na kami. At madami-dami na kami. Puro pa rin kami lalaki, mga kapatid. No? Kaya ngayon, sabi namin kay Pastor Ber, so, sabi namin, mag-pray na tayo ng mga kababaihan. No? Para magdala naman dito para may kababaihan naman tayo sa church. No? Ang dumi ng church. Naglilinis. Puro lalaki. No? No? Kaya, pray kami. No? Pero si Pastor Ber, ayaw niya. Ayaw ni Pastor Ber. Kasi pag may babae daw, marami problema. Ay, hindi kayo yun, mababait kayo, mga kapatid. Hindi kayo yun. Sila doon sa amin dati yun, no? Kaya maraming problema, sabi ni Pastor Ber. Pero baliktad yung prayer ni Pastor Ber. Kami naman, nag-pray kami. Yung parang tinuturo lang sa amin ng Diyos. No? Amen. Kumbaga ay, sinasabi sa amin ng Panginoon, kung nagpadala ba ako ng mga manggagawa rito o mga bagong kaluluwa rito, kaya niyo na bang mag-alaga? Diba? Ay, baka kami alagayin pa eh. Diba? Tinuruan muna kami ng Diyos kung paano mag-alaga. Amen. Ganon din po sa atin mga kapatid. No? Kung kaya na natin mag-alaga, ibig sabihin, no, ihanda na natin ang ating puso. Amen. Magpapadala na ang Diyos Amen. ng mga bagong manggagawa na susuporta sa kanyang gawain. Amen. Hindi pababayaan ng Diyos ang kanyang iglesia, mga kapatid. Amen. Pero hanggat nakikita ng Diyos na alagain ka pa rin, hindi mo na magpapadala ang Diyos. Bakit? Titisurin mo lang yan, kapatid eh. Amen. Ibig siya lumago yan. Amen? Magkakaroon pa ng galit yan sa Diyos. Basta sabi pa yan sa sarili na walang Diyos. Kasi makikita niya yung ugali mo. No? Pero pagpunta niya rito, at ikaw ay malago na sa salita ng Diyos, at marunong nakita ng Diyos na marunong ka na mag-alaga, ibig sabihin, oras na. Amen? Oras na para magpadala ang Diyos ng mga bagong kaluluwa. Amen? Kaya ngayon mga kapatid, no, sa aming tiyaga, kung umalis ako sa sektor ay, no, hindi ko sana nakita ang promise land ng Diyos na pagpapalain niya ang kanyang simbahan. Amen. Kagaya ni Moises, di ba? Hindi niya nakita niya lang, pero hindi niya napasok. Kaya sabi ko sa sarili ko, tunay pala. No? Tunay pala na may Diyos na kumikilos. Amen. Kaya dati, no, nakikita ko kay brother, no, 10 taon ako lang nagpapawit mag-isa. No? 10 taon ako, mga kapatid. Single lang kami ni Brad Alvin. No, dalawa lang kami ni Brad Alvin. Yung kanta dati, every month, no? Sa amin, 1 year. Wow, ganun. 1 year namin ipapawit. 6 months yung pinaka-mabawang yata. No? Bakit? Wala, yung puso namin hindi pa maayos. Amen. Kumbaga, naglilingkod kami sa Diyos, pero partial lang.
hindi pa todo. Hindi pa talaga namin isinusuko yung aming sarili sa Panginoon. Amen. Pero nung makita ng Diyos na talagang sinurinder namin ang sarili namin sa Panginoon, makita nyo ngayon kapatid. Di ba? Nakikita nyo kung paano pinalago ng Diyos ang sektor ay ngayon. Ngayon, amen? Hindi ko na kailangan mag-meditate ng kanta. No? Marami nang nag-meditate. Amen. Amen? Magsusundo na lang ako. Amen? Kaya mga kapatid, no, makikita natin, magpatuloy lang, talim lang ng talim sa Panginoon. Amen. No? Magpalago lang sa Panginoon. Pag nakita ng Diyos na malago na yung puso mo, na handa ka na mag-alaga, handa ka ng mag-alaga, na hindi ka na alagayin, makikita mo, bibigyan ka ng Diyos na maaalagaan mo. Amen. Amen? Kaya gusto kong tumayo dito sa Sector C, kasi lagi kayo nag-i-email mga kapatid. Amen. Kaya sabi dyan, tatakbo na yata kahit may Pilipin ka. Iba pa siguro, no? Amen? Sige brad, lipat mo. Pakilala ko sa inyo ang ating bida sa oras nito. Sige ba? Yan, siya po ay si... Nakikilala niyo ba yan mga kapatid? Okay na ba? Siya po ay si Isikayas, no? Si Haring Isikayas. No? Pinakita ko dito, no? Isaias 38, 1-5. Noong panahon iyon, nagkasakit ng lupa si Isikayas at nasa bingit na siya ng kamatayan. Kaya siya ay dinalaw ni Isaias, na anak ni Amos. Sinabi niya sa hari ang utos na ito ang iyan. Ipatawag mo ang iyong sambayan at gawin mo na ang iyong mga huling habilin, sapagkat hindi ka na gagaling, mamamatay ka na. Pagkarinig nito, umarap siya sa dingding at nanalangin. Paano kaya kapatid, sabihan ka ng ganito, no? Patawag mo na yung iyong pamilya at pamanahan mo na sila, no? Yung last will at testament mo, ipamana mo na sa kanila, di ba? Buti sana kung kayamanan kapatid, baka maya utang. Utang pamana. Utang yung ipamamana sa iyo, no? Magandang balita kung talagang kayamanan ang ipapamana sa iyo, mga kapatid, no? Sabi mo diyan si Isikayas, ni Isaias, na anak ni Amos, sinabi niya kanyang utos ng Diyos. Patawag mo na ang iyong sambayan at gawin mo na ang iyong huling habilin, sapagkat hindi ka nagagaling, mamamatay ka na. Anong ginagawa ng taong napagpakumbaba kapag nakaranas ng mga ganitong sitwasyon, mga kapatid? Si David po dyan, no? Pagkarinig nito, humarap siya sa dingding at siya ay nanalangin. Diba? Ganon yung mga taong mapagpakumbaba, mga kapatid. Kapag nagkaroon ng problema, pagsubok sa buhay, laging tumatawag sa Diyos. Amen. Nananalangin sa Panginoon. Amen. Pero pag nakita mo yung mga tao mapagmataas, di ba? Gagawin nila lahat sa sarili nilang lakas para masolusyonan ang kanilang problema. Di ba? Pero sa atin, mga kapatid, tinuturuan tayo ng salita ng Diyos kapag tayo may problema pinagdadaanan. Pray. Manalangin. Amen. Sabi ko nga, kahit po, wala kaming milyon na mag-asawa, no? Wala kaming M, pero may isa kaming M. Manalangin. Amen. Diba? Pag wala kami, manalangin kami sa Diyos. Amen? Sabi po diyan, pagkarinig nito, humarap siya sa dingding at siya ay nanalangin. Ano ang panalangin ng tao mapagpakumbaba? Sabi po diyan, O Yahweh, alam mo kung paano ako mamuhay sa iyong harapan. Diba? Naglingkod ako sa iyo ng tapat. At ang ginawa ko'y bawang nakakalugod sa iyong paningin. Napakasarap, no? Pakinggan, no? Amen. Sabi po diyan, pagkatapos nanangis siya ng malakas. No? Yung prayer, Panginoon, mga kapatid, ng isang taong matuwid, di ba? Basta alam mo sa sarili mo na namumuhay ka sa salita ng Diyos, di ba? Panatag yung loob mo, kampante ka na lumapit sa Diyos. Di ba? Dahil alam mo na ikaw ay sumusunod sa salita ng Diyos.
Pero kung alam mo sa sarili mo, di ba? Kapag tayo nakakagawa ng kasalanan, nahihiya tayong manalangin. Nahihiya tayong lumapit sa Diyos. Ganyan. Mukhang hindi kayo yun, no? Hindi kayo. Sila yun, no? Ako siguro yun, no? Kaya rin siguro ako minsan, nakagawa ko ng kasama-sama. No? No? Pero, sabi ko dyan, mga kapatid, no? Ang namumuhay sa harapan, kapag ikaw ay kampante ang loob mo na lumapit sa Diyos na manalangin o humingi sa Panginoon, kapag ikaw ay namumuhay sa salita ng Diyos. Pero kung ikaw ay taliwas doon, ang pinamumuhay mo sa salita ng Diyos, no? Tapos hingi ka lang ng hingi sa Diyos, no? Kapag may problema ka lang, lalapit ka sa Diyos, no? Ang kapal ng mukha mo, kapatid, na lumapit sa Diyos, na hindi mo naman pinamumuhay ang salita ng Diyos. Kaya nagtataka ka sa sarili mo, na panalangin ako ng panalangin. Bakit parang hindi dinidinig ng Diyos? Ang tanong, kapatid, sa panalangin mo, nabibigyan ba ng kapurihan ng Diyos? O baka puro sarili mo lang? Hingi ka lang ng hingi sa Diyos. Kaya nagtataka ka na hindi ka binibigay ng Diyos sa iyo yung panalangin mo. Baka hindi mo lang pinamumuhay ang salita ng Diyos. Kaya may hadlang na kasalanan, kaya hindi ibinibigay ng Diyos. Yeah. Kaya minsan binibigay naman sa iyo yung panalangin mo, pero yung kaaway ang bibigay sa iyo para mas malayo ka sa Diyos. Amen? Lord, bigyan mo ako ng asawa, Panginoon. Amen? Kahit may asawa siya, Lord. Diba? Itingin mo ibibigay ng Diyos? Ibibigay ng kaaway, kapatid. Hiningi mo eh. Diba? Sa tingin mo, magpapatuloy ka sa Diyos pag binigay sa iyo ng Diyos yun. Pero yung alam ng kaaway, kapag nangyari sa iyo yun, hindi ka na magpapatuloy. Hindi ka na magpapatuloy na maglilingkod sa Diyos. Amen? Pero yung panalangin ng masama, ng mabuti, papakinggan ng Diyos yan, mga kapatid. Amen. Sabi po dyan, di ba? Sabihin mo kay Hezekias, narinig agad ng Diyos yung panalangin niya. Sabi ko dyan, sabihin mo kay Hezekias, ang sinabi ni Yahweh, ang Diyos ng iyong ninunong si David, nakita ang iyong pagluha at narinig ang iyong dalangin. Amen. Ang taong matuwid, mga kapatid, ang taong magpagpakumbaba, ang taong namumuhay sa salita ng Diyos, hindi yan kayang tiisin ng Diyos kapag nalumuhod yan sa Diyos. Amen. Lalo't na kapag umiiyak ka sa Diyos, Lord, Amen. tulungan mo ako, Panginoon. Yes. Amen. Tutulungan ka ng Diyos, mga kapatid. Kaya kami mag-asawa, lagi namin sinasabi sa aming sarili na kung ano ang meron kami ay galing sa Diyos. Amen. Kaya wala kaming may pagmamalaki sa Diyos. Amen? Kaya yung pinto dati ng aking mahal na asawa tungkol sa anak namin, sa baby namin ngayon, no? Na marami kaming pagsubok na pinagdadaanan. Akala namin na wala na yung bata, pero kami ay talagang umiyak ako sa Panginoon, Lord. Sabi ko, Panginoon, ikaw ang nagbigay. Amen. Sabi ko, tapos ay, kung binigay mo, Lord, huwag mo nang kunin. Diba? Sabi ko, Panginoon, sabi ko sa Panginoon, Lord, sabi ko, kung nawala man ang baby sa sinapupunan ng aking mahal na asawa, Lord, ibalik mo. Pero sabi ng Panginoon sa akin, may pangako ka sa akin na hindi mo tinupad. No? Kasi nabasa ko sa Biblia, mga kapatid, kapag nangako ka sa Diyos, tuparin mo. Amen. Amen? Nakipagkubinan ako sa Panginoon, Lord. Sabi ko sa Kanya, kapag sabi ko, Lord, ibibigay ko yung aking first fruit, Panginoon, sa inyo, Panginoon, na tuwing January, lahat ng kinikita ko, Lord, ibibigay ko sa inyo, Lord. Bigyan mo lang kami ng anak, Panginoon. No? Lahat na, in-offer ko sa Panginoon para magkaroon kami ng anak. Amen. Bakit? Sabi ko, mga kapatid, anin namin yung pera. Amen. Anin namin ang kayamanan kung wala kaming tagapagmana. Yes. Diba? Parang si Abraham lang yan eh. Diba? Sabi niya, sino yung magmamana, Lord, ng aking kayamanan ito? Yung aking alipin. Diba? Kaya yun ang sinasabi ko sa Panginoon, Lord, sabi ko. Tapos ay, nakadalawang taon yata akong nagbigay sa Panginoon ng first fruit ko. Tapos ay pangatlong taon, wala pa rin. No? Pag 5 taon, pag 4 na taon, wala pa rin. Ay ko, mukhang hindi naman sasagutin ng Lord yung panalangin ko. No? Kaya natigil ng 1 taon, mga kapatid, nagbakasyon kasi kami. Pagbalik namin, natigil ng January yung pagbibigay ko ng first fruit sa Panginoon. Tapos yun ang nangyari. No? Naalala ko yung pinaalala sa akin ng Panginoon. Amen. Yung nangyari yun. Sabi ng Panginoon, bakit hindi mo tinupad yung pangako mo sa akin? Kaya sabi ko, iyak ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, pag mamaya, Lord, alas 2, may check up yung asawa ko. Kumbaga nag-i-intercede na kasi kami, pumasok siya ng alauna yun.
alas 12 yung kanyang check up. May ilang minuto pa ako nung pauwi. Sabi ko, Lord, kung ibalik mo, Panginoon, sabi ko sa panalangin, kung ibalik mo habang nagdadrive ako, umiyak ako sa Panginoon. Sabi ko, kung ibalik mo, Panginoon, yung bata sa sinapupunan ng aking mahal na asawa, sabi ko, ibabalik ko, Panginoon, yung aking pinangako sa iyo. Pero patawarin mo ako, Lord, kung hindi ako nakapagbigay nung nakaraan. Pero ngayon, Lord, sabi ko, ibibigay ko talaga sa iyo, Panginoon, ipinapangako sa iyo, Lord. Pagdating ng alas 2, no, tumawag yung aking misis. Sabi ng aking misis, sabi niya, okay naman pala yung bata sa sinapupunan niya. Kaya sabi ko, kahit hindi tayo tapat sa Diyos, mga kapatid, ang Diyos ay tapat. Amen. Kapag nangako ang Diyos, tayo lang yung pumukuhan eh. Tayo lang ang hindi nagiging tapat sa Panginoon eh. Amen. Pero ang Diyos pala nakita ko, tapat pa rin ang Panginoon. Amen. Kaya ngayong January, no, sa ngayong January, sabi ko, Lord, no, naging lahat siyempre pinangako ko sa Kanya, no, sabi ko, nahiya ako sa Panginoon. Kasi nung mga nakaraang buwan, malakas ako kumita, no? Pero ngayong January, medyo, sabi ko, Lord, patawad, hanggang tamad-tamad yan ako. Porket alam kong sa sarili ko na ibibigay ko sa Diyos, hanggang tamad-tamad ako. Hindi man lang umabot ng 6,000 yung naibigay ko sa Panginoon. Kaya sabi ko sa misis ko, dapat mag-asawa tayo. Dapat ikaw din ang bibigay. No? Sabi ko, dapat mag-ibigay mo rin yung first fruit mo sa Panginoon. Kasi yung misis ko, laking born again siya. Ako, dito lang naman ako nakakilala eh. Amen. Kumbaga, siya ang nagturo sa akin kung paano magbigay. Amen. Yung tithes kasi, kung nasa amin yan eh. Sa Diyos na yan. Kumbaga, tinuruan kami ng Panginoon, tinuruan din ako. Siya lang nag-encourage sa akin kung paano tamang pagbibigay. Kaya, nung matuto naman ako magbigay, no, hindi niya rin ako mapigilan, pagbigayan na mga kapatid. No? Kasi, garanti akong tao. No, nung hindi, sabi nga ng, dati nung wala ako sa Panginoon, sabi ng mga kaibigan ko, mga kilala ko, mabait ako eh. Mabait daw ako. Kasi lagi ako nanilibre, lagi ako nang papainom. Pag malapitan ako, wala. Pero nung makilala ko ang Panginoon, nanuwa ako sa salita ng Diyos, masama pala akong tao. No? Opinion lang pala nila yun na mabait ako. No? Pero talaga palang masama akong tao. No? Hindi pala nakikita sa mabubuti nating gawa. No? Kahit gumawa pala tayo mabuti, sabihin ng mga kaibigan natin na mabait-bait naman yan. Pero sa paningin kaya ng Diyos, mabait tayo mga kapatid. Sa paningin ko pa lang, sa paningin pala ng Diyos, masama akong tao. Pero nagkaroon ako ng desire sa aking puso na, Lord, sabi ko, baguhin mo yung aking pananaw sa buhay, no? Yung puso ko na masama, turuan mo ako magpakumbaba, Panginoon. Kasi sabi ng asawa ko, mayaba ako eh. Siyempre, sino bang magsasabi sa'yo? Di asawa mo lang, no? Yun lang may lakas ng loob na sabihan ka. Amen. Di ba? Kaya sinasabihan niya kung mayabang daw ako, sabi ko, pasalamat ka kasi nabawasan. No? Kumbaga dahil sa naririnig kong salita ng Diyos, unti-unti akong binabago ng Panginoon. No? Pero naniniwala ako mga kapatid na maraming mababait na tao. May kilala kayong mababait na tao? Amen. Kahit hindi nagsisimba mga kapatid, may mababait na tao? Amen. Di ba? Yung hindi nang iman, wala kayong kilala. Kawawa naman kayo, wala kayong kilala mabait. Mga kapatid. Amen. Meron. Ako marami akong nakakilala ng mababait na tao, kapatid. Na kapag nilapitan mo, tutulungan ka. Amen. Na kapag nilapitan mo, hindi ka hihindihan. Di ba? Pero subukan mong i-invite sa simbahan yan, mga kapatid. Hindi mo yan may sasama. Kasi feeling niya, mabait ako, langit ako. Di ba? Yun ang tinuturo sa atin ng ating reliyon. Hindi ko naman sisira natin yung reliyon. Pero yun ang nakatanim sa ating puso at isip, mga kapatid. Na kapag mabait ka, tumutulong ka, ay langit ka. Napakahirap dalhin sa gawain ng mga mababait, mga kapatid. Dahil feeling nila, hindi nila kailangan ng Diyos. Pero nakakalungkot isipin na kahit na ano makabait, kailangan mo ang Diyos na magliligtas ng kaluluwa mo. Amen. Sabi nga sa Biblia, hindi ka kayang dalhin ang kabaitan mo papunta sa langit. Amen. Ang tanging makakapagdala sa iyo, yung Diyos na tinanggap mo, na si Kristo. Amen. Amen. Subukan mo ang masama, kapatid. I-invite mo sa gawain. Amen. Mas madali magdalhin ang masamang tao sa harapan ng Diyos kaysa mga babae. Amen. Kaya dito ka nga eh. Diba? Alam mo sa sarili mo, masama ka. Kailangan mo ang Diyos na magliligtas sa iyo, kapatid. Amen. Amen. Kaya nagpapakumbaba ka, Lord. Kailangan kita, Panginoon. Amen. Pero kung feeling mo, mabait ka, righteous ka,
hindi ka pupunta ng simbahan. Maniwala ka sa akin, kapatid. Mas gustuhin mong matulog, mas gustuhin mong gumala, kaysa magpuri sa Diyos. Pero alam mo sa sarili mo, masama kang tao, kailangan mo ang Diyos na magliligtas sa buhay mo. Kaya nandito tayo ngayon, kapatid. Amen. Kaya ang simbahan, no, puntahan ang makasalanan. Amen. Hindi mababait. No? Kaya nga minsan, kapatid, no, nag-post nung nakaraan na sinasama niya ang buong simbahan. No? Sinasabi namin sa kanya na, sister, ang simbahan, ay, huwag ka mag-expect ng simbahan ay lahat ng dyan ay mga banal. Amen. Mababait. Ang simbahan, andyan lahat. Andyan lahat ng kasalanan. Kaya totoo lang, galit na galit ako sa kanya, no? Nung nabasa ko yun, yung post niya. Kasi sinasabi ko, anong karapatan mo na siraan yung simbahan na umayos ng buhay mo? Amen. Ipupus mo, idadamay mo lahat ng simbahan, may galit ka lang sa isang tao. Kaya, sabi ko kaya nung kinausap siya, paliwanag siya, anong motibo nung ginawa mo yan? No? Kaya, no, in short, sabi namin, makabalik ka lang dito sa simbahan kung hihingi ka ng tawad sa buong simbahan. Okay? Willing naman daw siya humingi ng sorry dahil sa ginawa niya. No? Kaya, sige, next week, dahil wala ka ngayon, next week, no? Hihingi ka ng andyan lahat ng kapatid, hindi lang sa aming mga pastor. No? Kasi lahat ay dinamay mo, lahat ng mga kapatid, andyan sila lahat, hihingi ka ng sorry dahil sa ginawa. Ulit na lungkot isipin mga kapatid. No? Nag-decide siya, magpapakumbaba siya, hihingi siya ng tawad. Pero kaninang umaga, no? Habang siya ay sinusundo, nahuli po siya ng pulis. No? Kaya nga, sabi namin, kapag kinakalaban mo ang Diyos, Amen. may kalalagyan ka sa Diyos. Amen. Amen? Sisiraan mo ang simbahan ng Diyos. Hindi naman namin pinagpipray na magano na, kumbaga inaalagaan talaga namin siya. Amen. Lahat binigay na sa kapatid. Amen? Hindi ko sinusumbat yung naitulong sa kanya ng simbahan, pero kung siraan niya ang simbahan, parang walang naitulong ng simbahan. No? Nung bago siya, wala siyang tirahan, binigyan siya ng simbahan ng tirahan. Amen. Walang aircon, walang rep, binigyan. Amen. Amen? Grocery, habang wala pa siyang trabaho, lahat, suportado, mga kapatid. Pero yung isang may nakaaway ka lang sa simbahan, ipupus mo ang simbahan ng mga plastic. Sakit taon, mga kapatid. Na akala mo. Kaya kanina, no? Sabi ko sa Panginoon, bro, patawarin mo na ako, Panginoon. Kung naisip ko agad na yun na yung ani niya sa ginawa niya, Panginoon. Kaya, yun lang mga kapatid, ang payo ko sa inyo mga kapatid. Kung may kagalit kayo sa church, no? Huwag niyo idamay ang simbahan. Amen. Siguro naman sa mga katabi niyo, may naging mabait yan sa inyo. No? Mabait naman. Oh, may naging mabuti rin yan sa inyo mga kapatid. Yes. Hindi yung lahat ay sabihan mo na kung ano-ano. Kaya nga, nawa, no? Kasi may mga kapatid naman kaming nahuli dati, natutubos naman namin. Kung doon siya dadalhin sa ubor, matutubos namin yon. Amen? May kapatid din kami dati na nahuli, no? Nang pinatubos din siya. Na magkano sino sa kanya? 5,500 yung sa kanya. Na para makali siya doon. Sinundo ko siya doon sa ubor, na pinalabas siya. No? Pero pira na utos ngayon mga utang ngayon, dapat yun. Men, ang ating, dahil si Pastor Noel ang nagsundo sa kanya kanina, damay si Pastor Noel. Di ba? Pinalabas si Pastor Noel, pero kinuha mo na ng pulis yung pera niya. Kumbaga mga kapatid, ay ganun na yung ilaban sa kanya yun. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid. No? Sa umaga, lalo sa ating gabi, no? Mag-ingat tayo mga kapatid. Kaya ngayon, andyan naman ang ating Noel, praise God, at siya naman po ay nakalabas ng maayos, na wala namang problema. Pero yun lang, no? Na-damage lang siya yung pera niya. No? Kinuha ng pulis. Pinindro yung ATM niya. Pinindro yung ATM niya. Kaya, lagi kang sinasabi sa aming mga kapatid.
Sabi po diyan, sa unang Pedro 3:12, ang mga mata ng Panginoon sa matuwid na matuon. Amen? Kapatid, kung matuwid ka sa harapan ng Diyos, iingatan ka ng Diyos. Hindi ka pababayaan ng Diyos, mga kapatid. Yes, amen. Amen? Ang kanilang panalangin ay kanyang pakikinggan. Pakikinggan ka ng Diyos, kapatid, kapag ikaw ay nanalangin sa Panginoon. Yes, amen. Lalo na pag nakita ng Diyos na magiging pagpapala sa iyo, kapatid. Pagpapalain ka ng Diyos, kapatid. Ngunit sabi ko diyan, ngunit ang masama ay kanyang sinasalungan. Sarado ang pakinang tainga ng Diyos, kapatid, sa mga taong masama. Bakit ang masama? Wala yang panalangin. Yung panalangin niyan, puro lang sa sarili nilang kapakanan. Amen? Puro lang hingi. Pero hindi mo naman maasahan kapag sa gawain na ng Diyos. Kaya, mamuhay tayo, mga kapatid, na lagi nagpapakumbaba sa Diyos. Amen? Ipakayos natin ang ating puso. Kung tayo ba'y magpapamataas, no? Magpakumbaba tayo. Lagi mong isipin, yung itali mo lang sa isip at puso mo, na kung anong meron ka, galing sa Diyos. Yes. No? Wala ka ng karapatan na hindi magpakumbaba sa Diyos. Pero kung yung iniisip mo na kung anong meron ka, galing yan sa lakas at tiyaga mo, sa sipag mo, kapatid, magmamataas ka. Amen. Amen? Paano kung dumating ang oras na yung pera mo ay walang magagawa? Amen? Gaya sa nanay ko, sa nakagawa ng nakaraan. No? Sabi ko pala, ang pera pala, no? Sabi ko pala, minsan ang pera hindi na kayang, no? Walang magagawa minsan ang pera. Kagaya sa sakit ng nanay ko, no? Minsan pala ang pera, wala nang magagawa kapag nagkasakit ka ng maluga. Yes. May pera ka nga, pero uubusin lang ng ospital, kapatid. No? Ospital, bawat araw, patak. Kaya nasabi sa akin nung tumawag yung kapatid, anong gagawin natin? Tutubuhan pa natin. Kapag tubuhan natin, dito pagdadaanan yung pagkain. Sabi ko naman, anong desisyon ninyo? Ay ako, bunso ako eh. Pito kami magkakapatid. Kumbaga, nakikuha nila ako sa kanila. Ay sabi nila sa akin, ay kung sa amin, hindi na namin tutubuhan. No? Ay sabi ko, sige. Kasi sabi ko, tanggapin na natin. May edad na yung nanay natin eh. Sabi ko ay, kung ano man ang mangyari, tanggapin na natin kasi pinapipirma sila ng waiver ng doktor. Sabi ko, tanggapin na natin. Lahat naman tayo mamamatay. Ang mahalaga, si nanay nakatanggap sa Panginoon. Amen. Nakakilala sa Diyos at alam ko sa sarili ko na pupunta siya sa langit. Nung panatag ang loob ko. No? Kumbaga dito ko nakikita na hindi na ako mag-aalala. Basta alam ko kasi na kahit sa nahihirapan, nakikita ko yung nanay ko na nahihirapan. No? Hindi naman makabangon na, hindi na makakuha. Kumbaga, alagain na lang. No? Kahit pumirma sila ng waiver, pumirma ng waiver. No? Purihin ang Diyos, mga kapatid. Nakakain ulit ng maayos ang nanay ko. Amen. Lumakas ulit. Amen. No? Ibig sabihin, hindi makalooban ng Panginoon. Kanina lumabas lang. Yung problema lang, parang bumalik siya sa pagkabata. No? Hindi na siya nakakakilala ng tao. Siguro dahil sa gamot daw na iniinom, mga kapatid. Kaya ngayon, no, inaalagaan na lang siya. Kumuha kami ng pag-aalaga para sa kanya. Siyempre, pinapakita namin na lahat ng paraan na gawin namin kasi magulang namin siya. Diba? Mahal natin ang ating mga magulang, mga kapatid. Kung gusto mong mahaba ang buhay mo, mahalin mo ang magulang mo. Amen. Pero kung minumura mo ang magulang mo, mga kapatid, baka magulat ka, bigla kang mabuwal. Diba? Hahaba ang buhay mo, sabi ng Biblia. No? Maiksi pala ang buhay ng mga taong lumapastangan sa kanilang mga magulang. Amen. Kaya ngayon, buntis yung asawa ko, first time namin makaranas ng gano'n. Sabi ko, ang bata palang pasaway, sabi ko, hindi man lang niya naisip kung paano siya alagaan sa tiyan ng kanyang nanay. 9 months, no? Alagaan mo gano'n, pakainin mo lahat ng gano'n. Ngayon si Mrs. nakabidress lang, hindi pwede magtrabaho. No? Hindi pwede magtrabaho kasi masila ng kanyang panganak, bubukas ng kanyang cervix, anytime pwede siya manganak. Kaya sabi ng doktor, no, maka 34 weeks lang, palalabasin natin yung bata. Amen. Kaya pinagpipre namin sa Panginoon, Lord, kung hindi lang 34 weeks, Lord, sa Mina, sabi pa talaga yung babuhanan eh. No, sa Mina, Lord, kasi wala may posible sa Diyos eh. Amen? Ay 30 weeks pa lang. Ay sabi ng doktora, kahit maka 34, ilabas na natin. Amen. Kami pa rin nila ng palataya. No? Amen. Nakikita ko, pag kumilos ang Diyos, walang magagawa ang kung ano man ang Panginoon, basta kumilos ang Panginoon, mangyayari. Amen. Kaya lagi kami, gabi-gabi, no, nagpapasalamat kami sa Diyos. No? Kahit
marami kaming problema. Sabi nga, pag maraming problema, no? Sabi nga, kapag malaki ang problema, malaki ang tiwala sa atin ng Diyos. Amen. Amen? Sabi ng Diyos, kaya mo Amen. Di ba? Sabi ng Diyos, lahat ng problema ang maranasan mo, kaya mo yan. Dahil sabi ng Biblia, walang ibinigay na pagsubok na hindi mo kaya. Amen. Ibig sabihin, mga kapatid, no? Kahit sabay-sabay ang problema, basta huwag tayo umalis sa presensya ng Diyos. Amen? Sasamahan tayo ng Diyos. Amen? Sabi ko dyan, kaya talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masamang asal. Mapagpakumbabang tanggapin ninyo ang kaintim sa inyong puso ang salita ng Diyos, sapagkat ang salita ito ang makakapagligtas sa inyo. Amen? Kung walang salita ng Diyos, kapatid, walang kaligtasan. Amen? Kaya magpasalamat tayo sa salita ng Diyos na ating narinig. Na kapag tinanggap pala natin si Kristo bilang sariling Diyos at tagapagligtas ng ating buhay, no? May langit na nag-aantay sa atin, mga kapatid. Amen? Siya lang ang tanging daan, ang buhay. Sabi ko diyan, ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sangal, walang halaga ang karunungan. At sayo niyang maturuan upang may tuwid ang kanyang pag-uugali. Bilang mga lingkod ng Panginoon, mga kapatid, no? Total, no? Siguro naman, nagsawa ka na sa paggawa ng kalukuhan. Isuko mo na, kapatid, sa Diyos. Surrender mo na, kapatid. Yes, amen. Baka abutin ka, no? Yes, Lord. Abutin ka ng pagbabalik ng Panginoon, namumuhay ka pa rin sa kasalanan. Sayang yung paglilingkod mo, kapatid. Amen. Sayang lang, no? Sayang lang yung pagsisimba mo, para may impyerno ka rin naman pala. No? Mahalaga, mga kapatid, sabi ng Biblia, matalino ang tao naghahanda ng kanyang kamatayan. Amen. Amen? Matalino, lahat tayo mamamatay. No? Walang exception, mga kapatid. Yes. Amen? Yun na, kahit ayaw at gusto mo, mga kapatid, lahat tayo may limitasyon lang ang ating buhay. Ganun. Ang mahalaga, abutin man tayo ng kamatayan, nasa presensya tayo ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi ko dyan, God opposes the proud but give grace to the humble. Amen? Sa mga humble, mga kapatid, may pagpapala. Sa mga humble, may pagpapalo. Amen? Tayo po'y tumayo. Hallelujah. Pagpalain ng Diyos. Hallelujah, Panginoon. Tayo po yung tayo pagpalain ng Panginoon. Hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito, O God. Hallelujah, sa iyong salita, Panginoon, namin napagbunayan, Panginoon. Pagpalain niyo po, Lord, ang buhay ng aming mga kapatid, Panginoon, na napagal ng kanilang oras, Panginoon. Lord, hayaan mo, Panginoon, na hindi lamang nila namin marinig ang salita mo, bagkas may pamuhay din po namin, Lord. Turuan mo kami kung paano mamuhay ng magpakumbaba, Panginoon. At darating ang panahon, Panginoon, kami na ng palataya na kami itataas mo, Panginoon. Yes, Lord. Lord, ngunit ang nagpapakataas, Panginoon, ay binabagsak mo. Amen. Pero kaming mapagpakumbaba, Panginoon, na namumuhay sa harapan mo, ay aanihin, Panginoon, yung pagpapalang mula sa langit, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa buhay ng aming mga kapatid, Panginoon. Pagpalain niyo po ang kanilang buhay, ang kanilang sambahayan, Panginoon. At Lord, panghawakan namin ang salita mo, Diyos. Amen. Na isama na makakilala sa aming Panginoon. Yes, Lord. Ang aming buong sambahayan ay magkaroon ng kaligtasan, Panginoon. Lord, sa aming paglilingkod, isama mo ang kaligtasan ng aming mga magulang, Amen. aming mga anak, Yes, Lord. ang aming mga kapatid, Panginoon. Lahat ng aming mahal sa buhay ng Diyos ay kahabagan mo, Panginoon. At darating ang panahon, kami na ng palataya, na makasama namin sila sa langit. Yes, Panginoon. Lord. Amen. Maraming salamat sa iyong pinakamataas, mapapuri, pagdakila, at pasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen! Amen. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po ay nadako sa isang gawain ng Panginoon, ang banal na hapunan. Ang banal na hapunan sa panahon nila Apostol Pablo ay hindi nakalulugod. Kung nabasa niyo po yung dito sa unang Korinto, mula sa chapter, sa verse 17, sabi rito, tungkol sa mga babangkitin ko ngayon,
hindi ko kayo maaaring purihin dahil ang inyong pagtitipon ay hindi nakakabuti. So, kung tayo sinasabihan ni Apostol Pablo, pagtitipon daw natin, hindi nakakabuti. Bakit kaya? Ano kaya motibo natin? Ba? Ano kaya motibo? Ano kaya pangyayari na sinabi ito ni Apostol Pablo na yung pagtitipon nila hindi nakakabuti sa kanila? Ano? Sabi rito, subalit nakakasama. Why? Tayo na rin siguro yung makakalam. Diba? Kung ano ba yung motibo natin kung bakit tayo nandito sa gawain ng Panginoon. Nababasa ng Panginoon yung puso natin. Alam ng Lord yan. Wala tayong may tatago sa Panginoon. Salita niya na mismo nagsabi. Walang nalilingid sa Kanya. Lahat ay hayag. So yung pagpunta natin sa gawain ng Panginoon, ano ba yung ating motibo? Baka matulad tayo dito sa pinalalahanan ni Apostol Pablo ng paggagather nila ng banal na hapunan. Bakit kaya? So kung nabasa nyo ito, alam nyo yung sagot. Sabi rito, una sa lahat, nabalitaan ko na kayo ay nagpapangkat-pangkat sa inyong pagtitipon at ako'y naniniwala may katotohanan iyan. So yung palang iglesia na sinulatan ni Apostol Pablo doon sa Corinto ay nagkakabahagi sila. So kaya pala hindi nakakabuti. Bakit? Kasi pag sila'y nasa bahay lang, wala silang pagkakasala siguro na sila'y nagpapangkat-pangkat. So dito kapag dumadalo sila, no, nagpapangkat sila, nagkakabahagi sila dahil sa anong kaparaanan. Sabi rito, talaga namang magkakaroon ng pagkakabahabahagi sa inyo upang makilala kung sino sa inyo ang mga tapat. Kaya sa inyong pagtitipon, hindi malalapunan ng Panginoon ang kinakain ninyo. Sapagkat ang bawat isa sa inyo ay nagmamadali sa pagkain ng kanyang sariling pagkain, kaya nagugutom ang iba at ang iba naman ay nalalasing. Wala ba kayong sariling bahay upang doon kumain o uminom? Hindi ba ninyo pinahalagaan ang iglesia ng Diyos at hinihinga ninyo ang mahirap? Ano ang gagawin ko ngayon? Ang sabi ni Apostol Pablo, pupurihin ko kayo dahil sa bagay na iyan, hindi ko gagawin iyon. So yun pala, yung mga nagpupunta sa gawain ng Panginoon ay nagpapangkat-pangkat. So kumakain sila, nagmamadali sila, siguro, yung may mga dalang beef steak, pangkat-pangkat sila. At yung may dalang mga hasa-hasa lang umunggo, doon lang sila. So hindi talaga nakakabuti, nakakasama. Dahil nagkakabahagi sila. Pero sa panahon natin ngayon, minsan nakakasama sa kapatid. Dahil dito pa siya, nakakuha ng ikakasama. Alam natin, alam ninyo kung ano yung sinasabi. Imbis na mabuti, sabi pa nga kanina sa mensahe, imbis na napabuti siya dahil tumalo, napasama pa. Dahil ano? Kayong nakakaalam. Baka may gusto ipahatid sa atin ng Panginoon sa pagkakataong ito. Baka makasama ito. O baka mapabuti. Ang taong nakikinig sa salita ng Panginoon, never siyang mapapasama. Siya ay mapapabuti. Pero kung ang motibo niya sa pagdalo ng gawain ng Panginoon ay iba, kapatid, nakakasama ito sa iyo. Baka mapahamak ang pamilya mo. Baka masira ang pamilya mo. Maraming kapatid na ang simbahan ang naging dahilan kaya nasira yung pamilya nila. Kaya yung sinasabi rito, nakakasama. Why? Kasi iba yung motibo ng tao sa pagdalo niya sa gawain ng Panginoon. Kung tama yung motibo mo sa pagdalo ng gawain ng Panginoon, maaga kang nandito sa gawain. Kung tama yung motibo mo sa pagdalo sa gawain ng Panginoon, ginagawa mo kung ano yung tama. Sinusunod mo yung salita ng Panginoon. Hindi mo sinusunod yung feelings mo, yung emosyon mo. Maraming nasira ang pamilya dahil sa gawain ng Panginoon. Yan ang totoo. Kaya pinapaalalahanan tayo ng Panginoon.
habang may panahon pa, habang may pagkakataon pa, itama natin yung paglapit natin sa gawain ng Panginoon. Amen? Ang sabi rito, kaya't ang sinumang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Malinaw naman po siguro yung paalalan ni Apostol Pablo sa iglesia sa Corinto. At malinaw din sa atin yung ating napakinggan na ito ay paalala din po sa atin. Siyasatin natin yung ating sarili. Tama ba yung paglapit natin sa Panginoon? Tama ba yung motibo natin kung bakit tayo nandito sa gawain ng Panginoon? At kung alam ninyo na hindi kayo karapat-dapat na tumanggap sa dugo ng Panginoon, sa katawang nahihirapan, ang sabi rito, no? Nagkakasala. Kaya tayo po ay binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon sa mga oras na ito, sa inyo pong sariling upuan, tayo po ay magpasiyasat. Tayo po ay humingi ng tawad sa Panginoon. Kung mali yung ating motibo sa pagdalo ng gawain ng Panginoon, itama po natin. Dahil ito yung nakalulugod sa Diyos. Amen. Tayo po ay manalangin, ang bawat isa sa ating pong tahimikan, alalahanin po natin yung ginawa ng Panginoon sa Kristo sa krus ng Kalbaryo. Dakilang Diyos, aming amang nasa langit, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang Diyos na nagligtas ng aming buhay at kaluluwa, at sa patuloy na malayang pagkilos ng banal na Espiritu, salamat po Ama sa iyong kabutihan sa aming po mga buhay. Bilang Diyos, talastas mo ang aming puso't isipan, Panginoon. Kaya naman po Diyos sa mga oras na ito, patuloy kaming humihingi ng tawad, Panginoon. Batid mo yung mga motibo ng aming mga puso, ng aming isipan, O Diyos. Panginoon, itama mo po ang mga motibo namin ito, Panginoon. Ikaw po, O Diyos, ang siyang patuloy na mangusap, Panginoon, sa bawat isa. Na hindi po masayang, Panginoon, yung pagdalo-dalo namin, Panginoon. Lord, tunay nga, may mga struggle ang mga anak mo, Panginoon. Ngunit hindi mo po hayaan na ang struggle na ito, Diyos, ay hindi mo kami papagtagumpayin, Panginoon. Lord, totoo na kami po ay mahina sa aming pisikal, Panginoon. Lord, ngunit Ikaw, Diyos, ang patuloy na magbibigay sa amin ng kalakasan. Panginoon Diyos, patawarin mo ang bawat isa, Panginoon. Na kami po, Diyos, ay patuloy na maging karapat-dapat na makibahagi, Panginoon, sa banal na hapunan na ito. Dahil ito po, Diyos, buhay mo ito, Panginoon sa Kristo. Ang mga latay ay para sa amin, Panginoon. Ang lahat ng pahirap, Diyos, na dapat kami ang sumano, dapat kami ang magbayad, Ikaw na ang nag-ako. Ganito pala ka-importante, Panginoon, ang banal na hapunan na ito, Diyos. Kaya naman, pakalinisin mo kami. Ang iyong pong makapangyarihang banal na dugo. Na kami po, Diyos, ay bawat isa maging karapat-dapat na makibahagi sa banal na hapunan na ito. Ama, salamat sa kabutihan mo. Sa kabutihan mo lamang, Panginoon sa Kristo. Salamat sa kabayaran ng bawat kasalanan. Extend mo rin, Lord God, ang aming pong panghingi ng tawad sa aming pong mga mahal sa buhay na nandun po, Diyos, malayo sa amin ang sa bansang Pilipinas. Batid mo, God, na kami po ay may kanya-kanyang galit sa aming pong inimang pamilya. May kanya-kanya kami hinanakit, Panginoon. Maging po sila kung may hinanakit sila sa amin, Lord, extend mo po, Diyos, ang pag-iniit mo na ng tawad. Salamat po sa pagkakataong ito. Dahil alam po namin, Panginoon, kami po ay karapat-dapat na makibahagi sa banal na hapunan. Sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Amen.
Mag-iisa, yan ang katawang binayuhan upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Ito ang saro ng bagong tipan, inumin mo, maghibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan, inumin mo, mag-isa. Yan ang dugo dumanap upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tuminis. Pasok natin ang tinapay. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ay pagkanulo, ang Panginoong Isus ay lumapot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Natin kung kainin. Tapos natin ang kopa, ang sarot. Tapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Atin pong inumin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito, at iinom sa kopang ito, ay pinaghahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagkalitan. Ito ang tinapay ng buhay. Ito ang saro ng bagong tipan. Yan ang katawang gabayubay. Yan ang dugong itinigis. Ito ay aking patunay. Ako'y kasama niyang namatay. Ito ay aking ipahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Panginoon Diyos, ang maraming salangin sa pangalan po muli ng aming Panginoon Jesus at sa malayang pagkilos sa banal na Espiritu. Salamat po, Ama, sa iyong patuloy na kabutihan sa aming pong mga buhay. Ngunit nga, O Diyos, minarapat mo ka ng bawat isa na maging kabahagi, Panginoon, ng banal na apo na ito. Muli, ang lahat ng pagsamba, pagpuli, pagluwal ng hati. Ay tanging sa iyo lamang po, Ama, sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus.